crispy, check muna tayo. Mas crispy na fried chicken, ganitong breedings ang gamitin nyo. Ang lulutuin natin ngayon, sweet and sour fried chicken na pinakrispy at may masarap na sauce na ketchup sauce lang ang ating gagamitin. Gagamit tayo dito 2 buong breast chicken, binoneless ko lang, saka natin hihiwain ng pahaba na medyo makapal. Sa mga lamas naman, gagamit tayo ng bawang, ganyang kaliit na pagkahiwa, tapos sibuyas, ganyang kalapad yung pagkahiwa. Gagamit din tayo dito larang pula at saka larang green. Hihiwain lang natin ang katamtaman ang size. Saka natin imamarinate yung ating breast chicken. Naglagay lang ako ng paminta, patis, 4 na pirasong kalamansi na nakahiwa, pipigain lang natin. Maglalagay din tayo isang pirasong itlog, harina 1/4 cup. Ito yung sinasabi ko sa inyo na breedings na mas pinakrispy. Tapos naglagay din ako dyan ng kaunting bawang, lamas-lamasin lang natin hanggang manuot yung mga pampalasa sa ating breast chicken. Sa isang mangkok naman, maglalagay din tayo ulit ng 1/4 cup na harina. Maglalagay din tayo ng tubig, tansyahin lang natin hanggang makuha natin yung tamang lapot. Yung ganyang pagkalapot, pwede na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kung bakit mas crispy yung aking nilulutong fried chicken. Ilulublob lang natin dyan yung ating naibabad na chicken breast sa ating wet breedings. Yung iba naman na gumagawa nito na katulad sa akin, tinatawag nila tong butter, pero sa akin tinatawag ko tong wet breedings. Yung sa pag-fry naman, magsimula muna tayo sa medium heat. Kapag binaliktad na natin, saka natin lalakasan yung ating apoy. Yung ganyang pagkaluto, golden brown na, pwede na yan. Mga nasa 10 to 12 minutes ko pala yan niluto. Pero depende pa rin sa pagluluto. Kapag gumamit kayo ng mas maraming mantika, mas marami yung mailalagay nyo. Pero kapag konti lang yung mantika nyo, wag nyong i-overload para hindi maging malabsa yung inyong fried chicken. Para mapakrispy mo talaga siya. Second batch na pala tayo, luto na yung second batch natin. Hahanguin muna natin, saka natin muna itatabi para tumulo na din yung excess oil ng ating fried chicken. Sa isang mahiwagang kawali, maglagay lang tayo ng kaunting oil. Magisa muna tayo ng bawang, papalabasin lang natin yung masarap na aroma. Sinunod ko na din agad yung ating sibuyas, saka yung larang pula, saka larang green. Naglagay na din ako agad ng pamintang durog. Mas maganda kapag sinasabay natin sa pagisa yung paminta, lumalabas yung natutulog niyang aroma. Naglagay pala ako ng ketchup, 5 kutsara, 1 tasang tubig. Maglalagay din tayo tuyo, 1 kutsara. Gumamit pala akong pampalasa, chicken powder, tapos asukal, 1 kutsarita. Hahaluin lang natin to hanggang kumulo. Pakukuluan muna natin para lumabas talaga yung mga lasa ng mga lamas natin, lalo na yung lara natin. Saka natin titikman, nakulangan pa ako. Nagdagdag pa pala ako dyan ng 1 kutsaritang patis. Yung ginamit kong pampalapot dyan, yan yung sobra sa ating wet breedings. Kaya wag nyong itatapon kapag magluto kayo nito, kasi yan ang gagamitin yung pangpalapot sa ating ketchup sauce. Take note, ang paglagay ng pampalapot, tansyahin nyo ha hanggang makuha nyo yung tamang gusto nyong lapot. Nag-separate pala ako ng sauce dyan para sa may mga gustong mag-extra sauce mamaya kapag kumain na tayo. Saka natin i-coat yung ating fried chicken breast sa ating masarap na ketchup sauce. At kung umabot ka na sa part na ito, maraming salamat sa panonood. Huwag mo naman kalimutan i-share ang video na ito para maraming makapanood at makarelate. At sa finale, naglagay lang ako ng spring onion. Napaka-aesthetic naman talaga. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers at sa mga kababayan nating OFW. Ingat kayo palagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga dasal ko. Sana nagustuhan nyo guys yung niluto natin ngayon. Tikiman time na. Sauce pa. Sauce pa lang ulam na.